Broadcasting live mula sa Kalibo, Aklan, ito ang Radyo Dukha, DWMD 88.3, kaisa ang mamamayan. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Kayo po ay nakasubaybay sa Boses ng Masa at ako po ang inyong lingkod, si Mia De Vega. Kasama ko po ngayon si Sir Richie. At mangyari po lang, Sir Richie, na magpakilala po kayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Richie Boyko. Ako yung OIC Field Office Head ng Department of Labor dito sa Aklan Field Office. I started my career way back 1998, specifically noong March 26 of 1998, I started as a clerk sa Negros Occidental na Field Office. Then I was transferred to Capiz. After my Capiz stint, na-assign din ako ng Iloilo Field Office as a labor inspector. Tsaka, nung bago ako na-promote, I was assigned to Guimaras as an OIC Field Office Head in Guimaras for 3 years. And after my stint in Guimaras, I was assigned here. I am assigned presently now dito sa Aklan Field Office just last January of this year, January 2023. And now I am here in Aklan Field Office doing my duties and responsibilities as a OIC Provincial Head ng Dole Aklan. Okay, salamat po sa pagbabahagi ng inyong career dito sa Dole at thank you din po sa pagpapaunlak sa akin today. Now, Sir Richie, no? Bale, na-mention nyo po na medyo matagal-tagal na po ang inyong career dito sa Dole. Ang kadalasan po na obserbasyon ko, no, sa mga pangkaraniwan na manggagawa sa atin, minsan, hindi nila alam ang mga kanilang mga karapatan na sasaad sa labor code, ang mga tamang pasweldo, mga ganitong bagay, no? Kung sa inyo po, bilang isang labor employment officer, ano po sa inyong experience, sa inyong mga karanasan, ang mga paraan na naibabahagi nyo, ang mga importanteng dapat malaman ng mga karaniwan na empleyado? Kahit po mag-mention lang kayo ng ano po ba ang mga nagamit nyo in the past para maibahagi ang knowledge na ito sa mga karaniwang empleyado. Actually, Miss Mia, nangyayari yan na nakapag-impart kami ng mga knowledge namin with regard sa mga sa labor. Kasi nagkakanda kami ng mga labor education sa ating mga graduating students. Isa yon. Then yung isa, may mga nagre-request na mga companies na magkakanda kami ng orientations or seminars with regard sa labor standards saka sa safety and health din ng empleyado. Kasi yung Dole, hindi li yung sahod or yung mga monetary benefits yung tinitingnan namin or pinapa-implement. Pati na rin yung sa safety and health standards, nagpapa-implement din kami. Kasi part din yan sa trabaho ng isang worker na yung kanyang safe and healthy workplace. So, nai-impart namin yan yung isa, labor employment education. Under dyan, nagkakanda kami ng mga seminars sa mga graduating students, sa ating mga nagre-request na companies na mag-conduct sa kanilang mga opisina ng seminar with regards to labor standards. Then yung iba naman, may mga walk-in tayo na pumupunta ng opisina to know their rights as workers din. Okay. Thank you po. Oo nga naman, no? Kasi kasama nga naman yung iba nyong na-mention sa mga benepisyo na dapat din talaga alam ng isang manggagawa, no? Sir, break muna tayo at kami po ay magbabalik sa Boses ng Masa. Ang daming okasyon! Let's make it special! May magsalad, woohoo! For birthdays and fiesta too! Graduations, all occasions, always
special with you. Make every occasion special with a Lady's Choice Max. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Okay, tayo po ay nagbabalik at kasama po uli natin si Mr. Richie Buyco, isang supervising labor employment officer dito sa Dole Aklan. Sir Richie, sa mga kakasubaybay pa lamang, no? Bale, na-discuss nyo po ang inyong career, ang history ng inyong career sa Dole at saka ang mga hakbang, yung mga usual na ginagawa nyo kahit sa mga pribadong kumpanya, which is mga seminars. And dinidiscuss nyo, hindi lang ang mga karagdagan na dapat na pasahod, kundi ang mga benefits and safety, ano nga po pala yung mga safety Yung pati na rin yung sa safety and health standards na pinapa-implement ng opisina namin. So nagkakandakan kami ng seminars dyan. Okay. Pwede po pa tayong magbigay ng konting details, no? Yung mga samples na ano po ba ang mga dinidiscuss sa mga safety and health standards tuwing kayo ay sumasadya sa mga opisina. Pwede niyo po ba kaming i-enlighten, maliwanagan ako sa mga example nitong mga ito? With regards sa safety and health standards, yung mga dinidiscuss dyan is about sa health and safety ng isang worker sa company. Halimbawa, dapat yung worker may mga provision tayo ng mga restrooms, potable drinking water. Yung workplace is conducive sa pagtatrabaho, hindi mainit, hindi rin masyadong malamig. Then, yung mga proper use of the PPEs or the personal protective equipments, yung tinatawag natin yung mga pag-determine ng mga unsafe acts and unsafe condition ng isang workplace, kinakandak natin yan. Then, nire-require din natin through that safety and health standards, yung isang company ng isang safety officer na trained, tsaka isang first aider na trained para ma-comply yung mga safety and health sa isang workplace. Okay. Oo nga naman, dapat po talaga yung mga basic na mga requirements na ito ay nami-meet nga po ng bawat employer. So, thank you po sa pag-share nun, no? Kadalasan po, no? Ano po ba sa inyo? Ang labor code po ay isang napaka-extensive na piece ng literature, kumbaga. Ito ay isang handbook ng mga batas, no? Pero kung ako pangkaraniwang manggagawa, ano po kaya sa inyo, para sa inyo, ang mga pinaka-importanteng bahagi ng labor code na gusto nyong ibahagi sa mga tagapakinig natin? Siguro kahit mga isa hanggang mga 5 highlights ng labor code, ano po kaya ang mga usual, mga importante para sa inyo? Actually, if it will be with regards sa trabaho ng isang empleyado, more na nakatutok tayo dyan sa Book 3 ng Labor Code, which is the working condition ng isang employee. Sa isang company, under sa Book 3 na yan, nandyan yung mga monetary benefits na kalagay sa kung ano yung mga dapat tanggapin ng isang empleyado na nasa standards or nasa minimum na requirements ng ating law. Like the minimum wage, kung magkano talaga yung pinaka-minimum na matanggap nila, yung 13th month pay natin, yung mga holiday pay, retirement pay, separation pay, yun yung mga nandyan sa Book 3 na yan, tsaka yung mga social benefits na dapat binibigay din sa employees upon their assumption of their duties, yung mga social benefits yan na SSS, PhilHealth, tsaka Pag-ibig. So yun yung mga nasa Book 3 na yan, yun yung isa sa pinaka-importante na
na part ng labor code din with regards sa employment ng isang empleyado. Okay. Tama nga naman po. Sa palagay nyo, sir, no? Sa palagay nyo, bale, ilan kaya ang, or rather, ano ang kadalasan na ipinapataw or paano natin i-address ngayon, no? Halimbawa, kasi ako personally, nagkaroon ako ng dating karanasan dati sa employer ko. Okay? At palagay ko maraming nagkaroon ng ganito noon. Isa siyang private company dati. Kinakaltasan nila ako dati, kada buwan, para sa SSS, ganyan. Pero, ito po example lang. Ang nakita ko, nung nag-inspect ang kasunod na employer ko, nag-resign ako dun sa dati kong employer. At in-inspect nung kasunod na employer, hindi ako hinuhulugan pala. So, yung mga kinakalta sa akin ay hindi hinuhulog dun sa SSS ko. Usually po, yung mga example ng ganitong scenario, paano po yan i-address? At pwede po ba namin ito ilapit sa DOLE? Actually, with regards sa mga social benefits na yan, like the SSS, pwede namin i-cater na i-call yung attention ng employer kung pupunta dito yung empleyado through the SENA process. Kaso, i-refer pa rin natin yan to the proper agency like the SSS. Just like when we are conducting our labor inspections, pag may mga findings sa mga SSS, PhilHealth Pag-ibig na yan, ginagawa ng letter, pino-forward sa mga agencies na yan para ma-actionan. Kasi yung SSS, siyempre, sila rin magte-take action with regard sa mga sa pinabayad ng employees sa SSS. So sila na mismo yung nagte-take action. Kami, during the inspection, pag may findings, ipo-forward namin sa kanila yan para ma-actionan din ng SSS yan. Kasi sila yung proper agency na mag-take action yan dyan. Like the PhilHealth din also, pag may findings kami during the inspection, nagpo-forward kami ng pangalan ng company doon sa PhilHealth din. Same with the Pag-ibig kasi sila yung nag-take action dyan para pa-comply yung company na yan. Just like sa sinabi mo na may deductions ka, walang remittance, pwede mong ilapit yan sa SSS para mapatawag naman ng SSS yung employer mo kung bakit hindi niya nire-remit kasi may mga may penalties yan. May imprisonment pa nga yan under sa SSS pag na-prove na hindi niya talaga na-remit. Okay. Thank you po. At short break muna tayo. Kami po ay magbabalik. Kasama natin Sir Richie Boyco sa Aklan, DOLE Field Office. No? Isa po siyang supervising Leo dito. Pero short break muna sa Boses ng Masa. Magbabalik kami. Tayo'y magkasama. Pag may kasamang dairy cream sa mainit na tinapay, sasarap ang gising sa umaga. Laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, Damang-dama ang linamnam para sa iyong minamahal. sa ating pangarap, oh, haharapin natin. Dairy cream, pinipili ng mapiling ina. Res Bakuna. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag kang patatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Okay, thank you po sa mga nakikinig ng Boses ng Masa. Ito po si Mia at kayo po ay nakasubaybay sa DWMD 88.3. Kasama natin ulit si Mr. Richie Boyco, supervising Leo dito sa DOLE, Aklan. Okay sir, no, ang dami na nating na-discuss at siguro yung mga tagapakinig ang dami ring natututunan ngayong araw na to, no. Sa inyo pong palagay, ano po ba ang mga kadalasan na isinasadya
ng mga pangkaraniwang manggagawa dito sa Dole? Let's say, alam ko po dito sa Aklan, no? Napakaraming porsyento ng mga manggagawa ang tricycle drivers. Meron na po ba kayong experience na lumapit ang mga tricycle drivers hinggil sa kanilang pag-boundary? Diba? Kadalasan nagba-boundary sila ng mga tricycle. Ano po ang kanilang mga common complaints? Actually, ma'am, yung sa tricycle drivers, wala pa akong na-encounter na may nag-complain with regard sa boundary nila. Pero sa ibang mga type of workers na mostly sa mga establishments na like yung mga stores, yun, marami kami na-encounter dito. Usually, yung mga sales clerks. Yung common na reklamo is pag umalis sila ng trabaho, hindi na ibibigay yung mga last salary nila or last pay yung tawag nila dyan. But then, kung minsan kasi, yung mali naman dyan, kung minsan yung employee, pag umaalis, parang yung labas ba nag-awol, absent without official leave, or magre-resign ka agad, which is hindi yan dapat ginagawa ng isang employee. Kasi under sa labor code natin, yung employer ay may pag-authorized cause yung pagpapalis, yung meron tayong 30-day notice rule. Same with the employees also. Supposedly, pag umaalis sila sa kanilang work or magre-resign sila, they should also give the 30-day notice na magre-resign sila para yung company makapag-prepare din na makapaghanap ng kapalit, then turnover, yung makapagpa-clearance sila sa kumpanya nila para ma-release din yung mga last pay nila, yung other benefits na dapat i-release sa kanila. Kaso yung nangyayari, pumupunta sila dito, tapos sabihin hindi naibigay yung sahod. Yun nga, dahil yung iba hindi pa nakiklear, yun hindi naibibigay. So yung advice yan, pinapabalik sila doon for the clearance para may bigay yung sahod. Yung iba naman, yung hinihingi na yung last salary nila at saka last mga benefits na dapat makuha, medyo matatagalan yung pagkuha din nila kasi yung employer nila, yung main office is sa Maynila. Yun kadalasan yung pinupunta dito ng mga employees. Then yung iba dyan is yung sa sahod mismo, may mga underpayment sa sahod. Yun yung kadalasan na pumupunta dito na ina-undergo namin sa settlement proceeding which we call the SENA or the Single Entry Approach. Okay. Salamat po doon, no? So, Sir, bali, na-mention nyo na eto, kadalasan, ang mga sales clerk ang kadalasang lumalapit. Dahil po doon, curious po ako kung ano po ba talaga ang mga klase ng propesyon na talagang sakop ng Dole. Lahat po ba ng profession? Or let's say, halimbawa, ikaw nagtrabaho at wala kang kontrata. Wala kang ngayong kontrata sa kumuha sa'yo. Ikaw seasonal employee. Kumbaga, sumasideline ka. Pwede ka pa rin bang sumangguni sa Dole sa mga ganong sitwasyon? Pwede, kasi we have different types naman of employees. Isa yung seasonal employees. Usually, yung seasonal employees, nasa kwan yan. Yung mga nabilong sa mga sugar centrals. Kasi, di ba, sumasara yung sugar centrals after ng milling. So, meron tayong mga regular seasonal. Regular sila employees, pero seasonal sila in nature. So, kinikater lahat ng employees na pumupunta dito para mag-ask ng assistance namin. Yun nga, through the SENA na proceedings or the Single Entry Approach proceeding. Paano, sir, kung sumasideline ka lang? Yung mga sumasideline na wala talagang kontrata, halimbawa, ikaw kolorum. Kolorum ka na tricycle driver na in the first place, talaga dapat hindi ka bumiyahe kasi wala kang prangkisa, ganyan. Or ikaw construction worker na wala naman talagang formal na siguro kasulatan, no, between you and kung sino yung nag-hire sa'yo, no. Let's say nagkaroon ng mga hindi tamang pagpasahod or hindi tamang pagtrato sa kanila. Maaari ba silang lumapit sa Dole? Maaari, pwede silang lumapit dito. Yun nga yung ibang kinikater namin dito aside from the yung mga establishments employees.
Kung minsan may mga sa construction din kami na kinikater dito, binabayaran naman sila kung hindi nila nakukuha yung ibang benefits nila. Pupunta sila dito, pinapatawag yung employer, pinag-uusapan yan dito. Tsaka yung mga sa construction kasi they are mostly pag construction worker, they are project-based employees. Pag sinabi natin project-based employees, yung trabaho nila is nakadepende sa proyekto. So after matapos yung project na yan, wala na rin. Tapos na rin yung work nila. Hindi obliged yung company na magbigay rin ng separation pay. But then, dapat i-release nila yung mga last na mga sahod ng tao and other benefits. Aside from this, hindi sakop yung separation pay pag project-based ka. Kinikater yan lahat dito. Okay. Magandang balita yun. Magandang balita yun para sa mga ngayon lang nakasubaybay tsaka sa mga kumbaga maliliwanagan sila sa kanilang mga karapatan bilang mga trabahante. So, Sir Richie, ano po ba yung mga common, pinaka-common yung na-encounter bukod dun sa mga sales clerk na nag-aawol kasi nga siguro wala silang proper na notice bago sila mag-resign. Ano po ang mga common na nailalapit sa sa DOLE na mga complaints? Yung common complaints, yun nga, aside from the sales clerks, yung iba yung mga, mostly sa Boracay, yung mga nangyayari doon, siyempre yung iba, mabilis kasi yung turnover pag doon ka nagtatrabaho sa resorts. Kasi, alam mo naman, yung iba, yung course is related sa restaurants or sa ganon, yung mga cruise ship na course. So, yung iba dyan na nagtatrabaho doon, nag-apply pa abroad yan sa mga cruise ships. So, yung nangyayari, hindi sila nakapagbigay ng yung notice, nagbibigay sila na magre-resign sila kasi yung resignation nila is very short yung notice. So, malamang hindi rin na-release yung mga sahod nila. Kaya yun yung mga halos yung reklamo, yung mga ganun din yung common na complaint, yung sahod pa rin nila na hindi na-release, yung mga 13th month na hindi na-release dahil umalis sila kaagad. So yun palagi yung mga complaint yan. Yung iba naman, yung mga service charges sa mga restaurants. Kasi yung service charge ngayon is 100% na binibigay na lahat yan sa employees. Wala nang part yung employer dyan. So yun yung ibang, hindi naman common, but usually, yan yung palaging mga complaints, not only the sales clerks, but same also with the other workers sa mga ibang klaseng establishments. Halos yung reklamo is yung mga last na salaries nila na dapat may release sa kanila. So, kumbaga, nire-reklamo nila kung halimbawa, nag-charge ng so-and-so amount si employer ng service charge, pero sila, fraction lang ang natatanggap nila or wala. Actually, hindi na i-release kaagad sa kanila. So, nire-reklamo nila kasi supposedly yan. Parang monthly yata yung releasing service charge na yan sa kanila. So, sir, pwede nyo ba kaming enlighten, liwanagan nyo kami? Bakit, kasi ako hindi ko alam kung ano ang dahilan. Bakit iba ang provincial rate yung sa mga minimum wage, no? Honestly, hindi ko talaga alam. So bakit po ba magkaiba or nagkakaiba ang provincial rate ng minimum wage sa NCR? Bakit kadalasan ay mas malaki sa NCR? Meron po bang documentation or any provision na mag-explain nito? Okay. I-correct kita, ma'am. Wala tayong provincial rate. That is regional wage rate. So, regional yung pagpapa-implement natin ng wage order natin, naka-minimum wage yan. Regional yan. So, yung nagdetermine yan is our Regional Tripartite Wage Productivity Board or the RTWPB, or in short, we call that the Wage Board. So, may composition yung Wage Board na yan from the government, private sector, na employers, then the labor sector. Sila yung nagdetermine kung magkano yung isasahod sa isang region. Sila yung nagdetermine dyan. So, hindi ko yan pwedeng ma-expound dyan
Kasi they are, although under sila sa DOLE na umbrella, but they are a different department. So, kumbaga collaboration po ito, ang pagdedesisyon nito. Ayan, see, may natutunan tayo today. Yung pala ang tawag doon. Ano uli yun, sir? Regional Tripartite Wage Productivity Board, or in short, we call that the Wage Board. Wow, that's a mouthful. Medyo mahaba-haba po yun. Pero paki-take note na lang po sa mga tagapakinig natin. That's something new na tutunan natin ngayon, no? So, ayan. Sir, sa bale, bilang inyong closing, ano po ang inyong i-advise? May i-advise nyo sa mga regular na empleyado at kung pwede nyo silang, maiimbitahin nyo ba sila or bilang inyong closing, paano sila lalapit sa DOLE? Paano ang proseso ng paglapit sa DOLE kung sila may pangangailangan? Actually, Miss Mia, yung opisina or yung office ng Department of Labor ay open talaga yan. Bukas yan sa lahat ng tao. Not only for the employees, but also same with the employers. Kasi kinikater natin yan kung ano rin yung needs, not only the employees, but also the employers para itama rin nila yung mga pag-implement nila ng mga pagpapasahod, yung sa safety. Open yung office ng DOLE from Monday up to Friday. Open yan, pwede kayong mag-walk-in dito. Tsaka you will just ask kung anong service na naka-inline sa trabaho ng DOLE na maitutulong sa inyo. So, open yung opisina namin from Monday to Friday. Open kami, kinikater namin lahat ng pumapasok dito to ask for our assistance sa sahod nila or other benefits aside sa sahod, yung sa health, safety and health din nila. Then, yung isang advice ko siguro sa mga employees, upon commencement of their employment, pag may kontrata silang pinipirmahan, dapat kahit excited ka na magtrabaho, just try to read your contract, basahin nyo, nyo yan, intindihin nyo kung anong laman ng kontrata nyo, kasi sa bandang huli, pag aalis ka, dyan ka rin babalikan ng employer mo kung baka may mga breach of contract na nangyayari, pwede kang kasuhan din ng employer mo. So, basahin natin kung ano nakalagay doon sa mga kontrata natin para alam din natin na ganun yung pagtrabaho natin. At saka yung isa pa, wag na yung pupunta ng DOLE sa opisina namin kung yung tinatawag natin na parang late na ba na yung sinasabi ba sa Tagalog na anahin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo. Just like sa mga nangyayari. May pumupunta dito na after 4 years, ngayon nilang sasabihin na wala siyang SSS, wala siyang PhilHealth, walang pag-ibig. So, dapat, bago kayo mag-engage sa trabaho, dapat nabigyan na kayo ng social benefits din or pina-apply na kayo ng employer niyo ng social benefits. Kasi, proteksyon yan sa inyo, sa everyday ninyo na pag-engage sa trabaho nyo, yung SSS, PhilHealth, sa pag-ibig. So, dapat, pag-bago nyo, pag-hire sa inyo pa lang, yan na dapat nakapa-enroll na kayo sa SSS, PhilHealth, saka sa pag-ibig. Then, remember, yung kontrata, employment contract, basahin yung maigi at saka intindihin nyo para ma-question nyo yung employer kung may mga nandoon na parang bias sa part ninyo. Tsaka, isa pa dyan, kumuha din kayo ng kopya ng inyong employment contract. Ayun. So, sir, isa pa, panghuling katanungan lang. Kasi tama kayo eh. Minsan magsasign ka ng kontrata kasi either excited ka na or kailangan mo na magtrabaho. Di ba? So, ngayon, ito ngayon yung kontrata, nasa harap mo. Tapos, puno-puno siya ngayon ng mga bagay-bagay na kahit ako minsan hindi ko maintindihan yung pagkaka-word sa contract. Gawa ng ito ay worded in legalese. Yes, naka-legal writing siya, no? So, meron po bang right ang isang prospective na employee or isang aplikante na iuwi yung contract at ipa-review ito sa mga nakakaintindi nito like a lawyer,
Meron po bang ganong klaseng karapatan or ano po yung i-advise nyo sa ganong sitwasyon na hindi ko maintindihan yung binabasa ko eh. So, anong gagawin ko? Pwede ko bang iuwi ito o ano? Actually, pwede mo namang dalhin yan sa isang lawyer or siguro, if you are signing a contract, nandyan yung employer mo or the HR, the human resource head, pwede mo namang itanong siguro sa kanya na ano ba yung ibig sabihin ng ganito, anong ibig sabihin ng ganito, or you can ask for a copy para ipabasa mo sa mga nakakaintindi. Pwede mo ring dalhin dito sa opisina namin para i-explain namin sa iyo na ito yung nakalagay doon sa kontrata. Pwede naman yan. Okay, salamat po Mr. Buyko, no? Supervising Leo sa Aklan Field Office of Dole. Salamat po sa pagpapa-unlock sa amin today at mabuhay po kayo. And bukas po ang aming linya 0927-278-9725 at boses ng masa at gmail.com. Kung kayo ay may katanungan pa kay Mr. Buyko, isisend po namin sa kanya yon. Sige po, salamat po at good afternoon. At yes, mabuhay po kayo.